Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Atin po ngayon tatalakayin ang maiksing balita atin po nakalap galing po sa ICC. Kahapon, alas 10 ng umaga, mga kaibigan, ika-26 ng September, nagkaroon na po ng konting balita hinggil po sa mga progreso ng idinamandang dating Pangulo, ang pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. Siya po ay binasahan ng mga hatol kahapon ng demanda kahapon, hindi po hatol. At sinabi na rin ang mga iba pang mga dinidemanda sa pangunguna po ng dating hepe ng pulis ng Davao, dating PNP chief ng pangalan ay Ronald Bato de la Rosa. Very prominent po yung kanyang pangalan doon sapagkat napakatapang pala to si De La Rosa sa mga batang nakagapos ang mga kamay sa likod. Abay, tapang-tapang niya pong ipag-utos na ito yung mga patayin. Napakatapang at napakatapang niya rin nung siya po ay naging hepe ng pulisya. Ginamit niya rin ang kapulisan doon po sa Marawi City habang pinapabomba sa army ni Duterte ang mga kababayan po nating mga Muslim na Pilipino. Noong araw, nag-iisa lamang po tayong tinig na nagpro-protesta dyan. May tinig ang kamusliman sapagkat sa akin pong radio program at sa akin pong YouTube channel, abay kinundin ako yung ginagawa ng Philippine military laban po sa isang Philippine village na kung tawagin po ay Marawi City, the only Muslim village in the Republic of the Philippines. Nagprotesta po tayo dito, nag-ingay tayo at sukdo lang po tayo para nag-iisang siraulo na nagrarally laban po sa gera na yan sapagkat bilang isang veteran journalist, international war correspondent na nag-cover ng US Baghdad War, alam ko po yung patakaran na yan ng paano kinokontrol ang mga correspondent ng military. Hindi po totoo na meron pong ng hostage na ISIS Maute Group. Yang Maute, bagamat na iba pong pangalan, apelyido lamang yan ng Muslim. Sila Mr. and Mrs. Maute ng Green Hills. Green Hills Traders Association. Kaya lamang, porque na iba, hindi sila Gonzales, hindi De La Cruz. Ang kanilang apelido ay Maute, Muslim po yan. At ito ay dinagdagan pa ng military ng salitang ISIS. Alam po ninyo, sapagkat ako po ay veteran ng war coverage. Ang ibig po sabihin na ISIS, Independent State of Iraq and Syria. Ano pong layunin nito? Ibalik yung gobyerno na winasak ng Amerika at bayaan na magkaroon muli ng Iraqi government sa Iraq, ng Syrian government sa Syria. Yan ang ibig sabihin ng ISIS. Dito naman, para mabomba lamang ni Duterte ang kamusliman. May ginawa pong ISIS Maute terror group. Naging terorista bigla yung pong dalawang estudyante na ang pangalan Omar Maute at saka Abdullah Maute. At yung pong nakita nilang padalang pera, ang sabi, yan ay to finance the revolution or finance the hostage taking in Marawi City. 300,000 pesos. Talagang nakita po sa bangko yan. Buwan-buwan, nagpapadala po yan sa Marawi City ng kita ng kanilang tindahan ng mga perlas-perlas.
at mga bag na yung iba ay medyo hindi totoo. Mga Louis Vuitton, Hermes bag na po sa Green Hills. Mga Muslim po nagbibenta riyan. At yung kita, pinapadala po nila sa Marawi. Ang pinalabas naman ng military sa ilalim ni Digongong Duterte sa tulong ni General Anyo, tulong ni General Bato de la Rosa, abay pinapalabas nila na di umano pinipinas ng Maute yung ISIS group. Yung Maute, tulad po na sinabi, apelyido ng mag-asawa yan. Si Jamina Maute, Mrs. Maute, at saka si Abdul Rahman Maute. Maute, apelyido po yan, hindi yan pangalan ng terror group. Mali yan pong balita na yan. Kaya lamang nag-iisa po tayong tinig ng kamusliman ng araw at wala pong naging epekto ang aking pong pagpuprotesta. Ganun pa man, sinunod ko po yan sa libro kong ito. Itong A Country Run Like Hell, sinulat ko ng panahon po ni Duterte ito. Ako po author niyan. Ito po ang cover ay si Duterte. Nilabas ko po ito sa UP 2018. At nandito po yung istorya ng Marawi. Pati na yung pagpatay doon kay broadcaster June Pala. Ang pag-amin ng pumatay sa utos ni Duterte, nandito po lahat. Kaya nga po nung pinadala namin to sa ICC, sabay nakatanggap po tayo ng advice na kung maaari daw akong magpunta sa Hague pag nabigyan ako ng notice upang panunumpaan ko itong coverage ko ng Marawi Massacre, mga kaibigan. At ako po'y pumayag sapagkat nandito sa kauna-unang pagkakataon meron tinig ang Muslim, mga kaibigan, sa International Court hinggil po sa pagpatay ni Duterte ng napakaraming Muslim noong panahon ng Marawi Massacre. Yan po ating pong pagbabalita at hindi lamang po si Bato de la Rosa ang lumabas na may demanda. Kasama rin si Bongo, kasama si Vitaliano Aguirre, at kasama si Sara Duterte. Yehey! Mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pagbabalita sa inyo sapagkat nabubuo na po ng grupo namin yung pong Kongreso ng Taong Bayan. Kasama po natin dito sila Palangka Award Literary winner na si Tom Agulto, yung dati pong commissioner ng Komisyon ng Wikang Pilipino, author ng classic book na may pamagat na Vince Remos, Mr. Joe Ladd, at kasama rin po natin dyan dating retired Colonel Leonardo Odonio. Andito po ngayon siya sa atin pong studio at mamaya tatanungin po natin siya kung ano ang kahalagahan ng tinig ng taong bayan hinggil po sa mga usapin pareho po ng flood control scandal at iba pa. Sa kagyat na solusyon, nakita ko po sa akin pong pag-aaral, pag-obserba na yung ginawa ng mga taga-Pasig dyan po sa Malapalasyong napakamahal, napakagandang gusali ng mga diskaya. Pinagbabato po nila yan at ang paligid nito ay pininturahan ng nakaw na yaman atin ito. Hindi po natin sinasang-ayunan yan. Pero ang masasabi ko, hindi ko po sila masisisi. At hindi ko po sila pipigilan. Hindi ko lamang ini-endorso pero hindi ko po sila pipigilan sapagkat nais kong pangunahan ng ibang aksyon na ganito. Halimbawa, sa lahat ng mga nasasangkot sa pagnanakaw, mga kaibigan, ng flood control budget, kaya sa pangunguna ni Escudero, abay kasama pa rin pala si Bong Revilla na policy scam, kasama na naman si Jingo Estrada,
kasama si Nancy Binay, yung anak ng naabsuelto magnanakaw na si Jojomar Binay at ang kanyang isang anak na si Junjun Binay. Abay, i-absuelto na ninyo, i-absuelto ninyo. Pero sa Kongreso ng Taong Bayan, hindi po namin i-absuelto yan. Tatandaan po namin yan. Katunayan, tawagan po ninyo ko. At kung nalalaman nyo kung saan matatagpuan ang mga bahay ng mga senador na ito, i-text po ninyo sa akin. At kung makukunan po ninyo ng picture, kunan nyo po ng picture para pagka umikot kami riyan ng aking Special Operations Group, makikita po namin kung ano at saan sila nakatira. Isama po ninyo lahat ng mga justices ng Supreme Court, yung kanilang mga bahay, saan ang location, sapagkat pagka meron pong mga kabataan, meron mga taong bayan, pagbabatuhin yan, kanilang mga bahay, o sila ay magrarally sa mga villages, gano'n man ka-exclusive yan, hindi ko po ito pipigilan. Manapay, pangungunahan ko yung iba. At ako mismo magrarally sa harap ng mga hindi mabubuting Pilipino ng iba. Ang sabi nila ay Supreme Court Justices daw yan. Ngayon, taong bayan na po ang kikilos at kasama po sa binubuo na po nating Kongreso ng Taong Bayan ay kasama po natin ngayon dito sa ating maliit na studio si Colonel Leonardo Ordonio, co-convener, co-founder ng Kongreso ng Taong Bayan. Bibigyan po natin muna siya ng pagkakataon bumati po sa inyo, tapos tatanungin natin kung ano ang kahalagahan ng partisipasyon ng people sa people power at ng taong bayan sa pagkilos pa rin po nito ating ginagawa ngayon. Colonel Leonardo Ordonio, PMA Class 64. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Pleased to be here. Pleased to be heard by you in the next few minutes. Pero importante po itong pag-uusapan natin. Ito yung for few days pag-uusapan namin ng Kabalde. Dapat ito rin na walang ibang paraan para magbago itong Pilipinas. Kaya yung aming partido, pagbabago, tungo sa pagbabago ng lipunan at ng bayan. Andun tayo nakapropose. At tuwan-tuwa naman ako dahil sumaka si Kawadi dito. Yung dapat yung pinipili ko magganap natin, siya napasukan niya. Hindi mas maganda yung takbo natin. Siya mismo tumutulong sa atin. Marami tayong pagbabago na dapat gawin. Marami naman mirakaw na dapat ipatay. Marami nang talaga dapat hulihin. Itulong. Hindi na pwede sa darating na mga panahon na itong ating effort will convert to success. Ay mabago na ang ating bayan. Nakakaawa na. Alam po ninyo, una ko po narinig itong si Colonel Ordonio, nung kanya pong almost single-handedly ay nilalabanan niyang COMELEC sa usapin ng pandaraya noong 2022 election. Specifically, Ordonio. Una-una, pagpaking ginawa nila dahil doon sa batas, maliwanag doon na pag ikaw ay disqualified, hindi ka dapat i-qualify. Marcos was not qualified to become a candidate. Dahil nga may kaso siya ng araw eh. Ang masakit nito, yung COMELEC, in-approve pa rin yung kanyang candidacy. At ang pinakamalupit, yung mga tarantadong Chief Justice, sila dapat nakakait ng batas eh. Sila pa rin ang nag-approve ng kagagawa ng COMELEC. Dahil laban tayo hindi tayo uurong sa mga ganyan. Ngayon, nakabiti na sila. Ibibiti ko talaga yan. Saan tayo yung ginawa nila? Hindi natin sila papatalan dyan. Alam po ninyo, mga kababayan, yung Kongreso ng Taong Bayan, tatlo lamang ang malaking pinakikipaglaban niyan. Una, laban po kami sa korupsyon, pareho ng
ng flood control. Pangalawa, laban po kami sa dinastiya. At pangatlo, tutol po kami sa tuloy-tuloy na pananakop ng Communist China sa ating pong West Philippine Sea at sa ating bansa. Bilang isang dating military officer, Colonel Odonio, ano po nakikita ninyong mga hakbangin natin upang iparamdam sa China na hindi po tayo takot, hindi tayo duwag, at hindi po tayo takbuhin na military? Dapat pakita natin sa kanila na lalaban tayo. Kaya ganito, dapat lumaban natin. Paano kasi na Marcos, urong ng urong Wala siyang ginagawa, urong ng urong. Yan ang ginagawa niya. Ngayon, hindi na pwede yun. Dapat labanan natin ni China. If needed, labanan natin. And we can do that. We have the forces to do that. Thank you. Yung pong ating pong ginagawa ngayon ay binabantayan natin ang impeachment ng dating Vice President na si Sara Duterte. Kung halimbawa po ma-impeach si Sara o hindi naman sana ma-impeach din si Bongbong Marcos, at ang papalit ay ang mga pareho nila Escudero bilang Senate President, pero hindi na rin po siya Senate President. Sang-ayon ba kayo na pati na dapat madaliin ito pong pag-impeach kay Sara Duterte? Colonel. Dapat na-impeach mo, dapat nakulong na. Yan ang dapat gawin natin. Dahil hintayin natin na pala nauubos. Habang nauubos yan, tinatawagan na tayo na nagagawa niya. Wala. E ngayon, nandito na tayo. Nandito na itong grupo na ito na handang tumira sa kanila. Hindi sila ubra sa akin. Hindi ubra. Tatagaw na natin na kahit paano gawin nila. Anyway, that's it. Nakikita po ba ninyo na magiging positibo ang pagtanggap ng taong bayan dito sa Kongreso ng Taong Bayan? Na kung tatawag po tayo ng people power, nakikita po ba ninyo posibilidad na talagang dadaluyong ang suporta upang labanan ang katiwalian at kababuyan sa ating bansa? Matitigil siguro yan na tawag din. Pero yung ating kabuuan ng pilit na mabasak na ito ang makalukuhan nila. Dapat mga sa kanila, patayin mo. Pagsaan pa, patayin ko na yung mga yan eh. Ililibig ko. Hala sila. Wala pa po. Wala pa tayo death penalty. Pero natatandaan ko yung pinaring squad ng araw ni Marcos, yung isang Chinese drug lord, si Lem Seng. Pero yung kay Duterte, yung nahuling drug lord na in chief, si Michael Yang, ginawang cabinet member. At mukhang hindi po tayo nakaporma doon sapagkat biglang-bigla cabinet member at yung kapwa ninyo Colonel na si Colonel Asierto na siyang nakahuli doon sa pinakamalaking drug lord na sa Davao City. Siya pa ang nagkaroon ng kaso at siya pa yung nagreklamo na pinapapatay siya ni Duterte. At sinasabi niyang ang pinakamalaki na drug lord sa Pilipinas ay walang iba kundi ang Duterte Empire, drug empire. Ito po ba sa inyong pagiging military man ay naririnig din ninyo sa mga ibang opisyal ng military tungkol po dito kay Colonel Asierto? Yes, marami sa kasama sa military talagang nagdalo din sa pagtrato ng naka-Asierto. Muli yung pagtrato. Ngayon naman, nabubuhay na yung kaso ng Asierto, itutuloy na natin ito. Especially yung nagsikawan din. Yung magpupositive ginagawa natin. Ito ang kailangan natin ngayon eh. Yung malakas na dibdib na kalaban sa kanila. Dalawa na kami. Bibili po tayo ng isa pang Chris.
Mga kaibigan, muli, nais po namin ibalita sa inyo na nabubuo na namin ang Kongreso. Yung Kongreso, mga kaibigan, letter K, Kongreso ng Taong Bayan. At sapagkat si Sara Duterte nagbubuo di umano ng shadow government na ipapalit niya sa gobyerno ni Marcos, eh nagbubuo rin po kami ng shadow congress na ibabangga namin dito sa Senate at dito sa corrupt na mga congressman sa House of Representatives. Kaya nga po, pakalatin po ninyo mabuti. Ito po ang ating programa upang sa ganon, marami po ang makakaalam na meron po tayong binubuo na Kongreso ng Mamamayan. Ipakalat po natin ito, yan lamang po magiging tungkulin na ninyo, taong bayan. Hinggil po sa ating pong binubuo na Kongreso ng Taong Bayan. Babanggain po natin ang itong Senado, babanggain natin ang Kongreso, at kung meron pong shadow government, magkakaroon po tayo ng shadow Congress. At yan po ang Kongreso ng Taong Bayan, at ang mangunguna po dyan ay abang lingkod ninyo, kasama po si Colonel Ordonio at mga iba pang mga personaheng non-politician. Pero tatanggapin po natin yung mga koalisyon, yung mga mamamayang liberal, kung gusto niyo sumapi, yung po mga brothers ko sa Alpha Phi Omega Fraternity, kung gusto niyo sumapi, yung pong kapatid natin sa kabilang fraternity, Tau Gamma Phi, hindi po namin kaaway ito. Yan po ay kaalyado ng Alpha Phi Omega. Handa rin po namin kayo tanggapin. At yung kapatiran po ng mga Muslim sa pangunguna ng One Bangsamoro movement nila kapatid na Yasin Ibrahim at saka sila Alim Ahmad, mga kaibigan. Lahat po yan tatanggapin natin. At yung mga malalatang tagalunsod, mga samahan po ng ex-military men dyan sa Leyte, sa pangunguna nila Pams Avila, abay tinatanggap po namin yung inyong pakikiisa. You're welcome. And one of these days, we will be there in order to meet you and have a warm hand claps with you, our brothers in the cause. Magkakapatid po tayo sa kosa na ito. Tayo po'y magsasama-sama. At yan po ang espiritu ng amin pong itinataguyod ni Colonel Leonardo Ordonio, mga kaibigan. May class 64. Sa aking pong tingin, medyo senior citizen na rin. Kalahin po ninyo, class 64. Ako po, Alpha Phi Omega Fraternity Man, batch 63. Kaya medyo hindi po kami nagkakalayo ng edad. Pero kung minsan, tingin ko medyo mas pogi tayo ng konti. Without offending him. Mga kaibigan, muli, yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang ating pagsasama-samahan. Pakikalat po, yan po lamang ang tungkulin na hinihingi ko sa inyo. Wala kaming mga sweldo, wala kaming mga affiliation sa mga politiko, hindi po kami troll ng kahit na sino. Lalabanan po namin harapan yung pananakop ng China. Isa lamang po ang aming hiling sa inyo. Pakalatin po ninyo ito pong kawal ng demokrasya bilang tinig ng mamamayang Pilipino, bilang tulay at tinig ng Kongreso ng Taong Bayan. Hanggang dito na lamang po, bibigyan natin ng pagkakataon na magpaalam si Colonel Ordonio. Sa inyo po, may mikropono. Maraming salamat, Kawardi, sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Hopefully, we will have another chance to talk about this dahil importante talaga na malaman ng mga taong bayan na dapat palitan ng gobyerno. Kung hindi natin patutumbahin yung gobyerno, sino magpapatakbo ng gobyerno natin? Wala.
puro bobo yung mga nasa gobyerno, di tayo na lang ang patalsik sa kanila. At yung gusto natin magawa, gawin natin. Gawin lang yung posible. Gusto mo matay, patayin mo. Okay, yun po si Colonel. Yung pong ating staff natatawa doon sa patayin. Para kaya si Duterte. Mas matatanda daw. Sa totoo lang, ako yung humihiling na si Duterte babalik dito sa Pilipinas. Ang oras na bumalik sa Pilipinas, ako uuuli sa kanya eh. O kasama ko, talim ba rin? Sige. Pag tumakas ka, babariwin kita. Sige, pinanabi ko siya ng galing. Okay. Mga kaibigan, muli, ito po ang inyong kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang China, layas. Duterte, balik ka na dito, bring him home. Para matuloy ko na kayo. Seryoso ko ha. Seryoso.